Isang makapanindig balahibo ang nangyari nitong nagdaang araw sapagkat binomba ng Hamas ang Israel at ayon sa mga report, ang naturang pag-atake ay mala Pearl Harbor. Ang Israel ay isa sa mga pinaka-advance na bansa kung ang pag-uusapan ay ang intelligence. Subalit, nalusutan sila ng Hamas. Gaya ng sa Pearl Harbor, biglaan ang pag-atake, nabigla ang mga sundalo at hindi nakapaghanda at hindi malang sumagi sa kanilang isip ang naturang pagsalakay. At ngayong araw, ayon sa tala, umabot na sa 700 ang mga nasawi at libu-libo naman ang sugatan. At ayon sa CNN, may mga 260 plus na mga Israeli ang wala ng buhay ang natagpuan malapit sa kanilang border. At inaamin din ng Hamas na meron silang mga bihag mula sa isang music festival. At tila ba ginagawa nilang human shield para mabawas-bawasan ang pag-atake ng Israel sa kanila. Samantala, gumanti naman ng pag-atake ang Israel sa Hamas at napatumba ang mga matataas na gusali at kumitil din ng mga buhay. Libo-libo namang mga raket ang pinakawalan ng Hamas papuntang Israel. Ini-intercept naman ito ng bansang Israel at ganun pa rin may nakakalusot pa rin at nagbibigay ng malaking pinsala sa Israel. Samantala, nag-announce naman si Netanyahu. Ayon sa kanya, we are at war. Nagbigay na rin ng pahayag ang presidente ng USA na si Joe Biden na kanilang susuportahan ang bansang Israel, ganun na rin ang India. Ayon kay Joe Biden, karapatan daw ng Israel na protektahan ang kanilang bansa at nasa likod lang nila ang USA at ang iba pang mga kaalyadong bansa. Nakakagimbal, mga kaibigan, sapagkat kapag ito ay lumala pa ng lumala, malawakang giyera ang magaganap sa buong mundo sapagkat bawat bansa ay may mga alyado. Ang Hamas ay suportado naman ng mga Muslim brothers tulad ng Arab at iba pa. Sabi naman ng lider ng hukbong sandatahan ng Israel, marami na silang napaglampasan at sabi pa niya, God is with us. Kahit na gaano pa man katindi ang puwersa ng Israel, ay naniniwala pa rin sila sa tulong ng Diyos na may kapal. Kahit na noong unang mga panahon, mga kaibigan, kasama ng Israel ang Diyos sa kanilang mga laban. Kung iyong natatandaan ang history tungkol sa 6-day war, ay naipanalo ng bansang Israel ang kanilang giyera laban sa napakaraming bansa dahil nga God is with them. Ang buong mundo ngayon ay nakatuon sa pangyayaring ito, lalong-lalo na ang mga religious sekta, sapagkat anumang pangyayari sa Israel, pinaniniwalaan na konektado ito at may mga Bible prophecy tungkol dito, lalong-lalo na sa mga signs sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Maging ang Panginoong Hesukristo tungkol sa giyera ng mga bansa, binigay ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad noong ang kanyang mga alagad ay humihingi ng signs sa kanyang muling pagbabalik o sa katapusan ng kapanahunan. Isa sa mga sagot na kanyang ibinigay ay ang nakasulat sa Matthew chapter 24 verse 6 and 7. And we read, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Maliwanag ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na talagang o kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito. Anong mga bagay ito?
yung magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Subalit isang bagay ang dapat nating pagtuunan ng pansin, ayon sa Panginoong Hesukristo, hindi pa ito ang katapusan. Ito mga kaibigan ay maliwanag na sign na ibinigay ng Panginoong Hesukristo na nagpapahiwatig na nalalapit na nga ang kanyang muling pagbabalik. Mga kaibigan, hindi pa nga natatapos ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sumiklab na naman ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas, at maging ang isyu sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas ay maaari ding pagmulan ng isang digmaan, sapagkat alyado ng Pilipinas ang Amerika. Hindi naman daw pababayaan ng Amerika ang Pilipinas sa kinakaharap nitong agawan sa teritoryo. Kaya isang tensyon din ito na maaaring pagsimulan ng gyera. Mga kaibigan, kahit na ito'y hinulaan na talagang mangyayari ito, ipagdasal pa rin natin, sapagkat kung iyong iisipin, maraming mga buhay ang mahihirapan. Mga bata, walang kamuwang-muwang at hinaharap ang ganitong mahirap na sitwasyon. Pray for Israel. Pray for all the Christians in the world.